Christine! Huy! Christine! Gising! Christine! Bakit hindi na siya umihinga? Bilis! Tawag kayo na tulong! Christine! Huwag ka naman magbiro ng ganyan, oh, Christine. Handa na ba kayong sumisid sa isa sa mga pinakagrabing misteryo sa Pilipinas na hanggang ngayon, unsolved pa rin? Tara na't alamin ang nakakalitong kaso ni Christine Dacera. Naaalala niyo ba yung simula ng 2021? Yung tipong kakalabas lang ng 2020 at umaasa tayong mas magiging okay ang lahat. Akala natin maging maayos ang pasok ng bagong taon. Pero syempre, knowing how life works, hindi ganun kadali. Kasi diba, sumabog sa news feeds natin ang isang kaso na halos bumali sa utak ng buong Pilipinas. Ang kaso ni Christine Dacera. Sino si Christine Dacera? Grabe diba? Sa dami ng anggulo at balita, parang ang hirap nang malaman ang totoo. Pero bago tayo sumabak sa nakakalitong findings, sino ba talaga si Christine at bakit ang daming nagtatanong? Anong nangyari sa kanya? Si Christine Angelica Dacera. Di lang basta isang pangalan. Siya ay isang flight attendant sa PAL Express. Ayos, di ba? Bata pa lang achiever na. Graduates ng UP Mindanao with a communications degree. Yung tipong, uy, may future to. Ang ganda, ang talino, ang daming pangarap. Isipin mo yun ha, bagong taon. Tapos ito ang maririnig mo tungkol sa kanya. Hindi siya yung tipo ng tao na di mo mapapansin. Active, masayahin, at may career na dapat mag-e-excel pa. She was only 23 years old. 23! Yung tipong simula pa lang ng buhay, ng adulthood, ng pag-abot ng kanyang mga pangarap. Pero ang lahat ng yun, biglang naglaho. At ang mas nagpagulo sa lahat, ang circumstances ng pagkawala niya. Sa totoo lang, ang kwento ni Christine ay nag-ugat sa isang simpleng New Year's celebration. Wala namang masama doon, di ba? Gusto niyong mag-party, makasama ang mga kaibigan at i-welcome ang 2021 na may pag-asa. Sino ba naman ang mag-aakala na yung simpleng party na yun na pala ang dulo ng lahat? So, ano bang nangyari sa New Year's Eve na yan? Ang plano, simple lang daw. Makikipag-celebrate si Christine sa mga kaibigan niya sa City Garden Grand Hotel sa Makati. Sounds normal, di ba? New Year party. Maraming ganun. Wala namang masama doon. Pero ito na ang twist. Doon sa hotel na yun, nagtapos ang buhay ni Christine. Kasama niya sa room 2209 ang ilang kaibigan at may nakisalo pa raw sa kabilang kwarto, room 2207. Sino ba naman ang mag-i-imagine na isang luxury hotel suite na dapat ay lugar ng celebration at relaxation ay magiging crime scene o at least lugar ng isang nakakalitong pagkamatay? Ang daming tao, ang daming umiinom, ang daming nag-chill. Pero sa gitna ng celebration, may isang trahedya na nangyari. Nakakalungkot isipin. Kinabukasan, January 1, 2021, di na nagising si Christine. Natagpuan siya ng mga kasama niya. Walang malay sa bathtub ng hotel room. Siyempre panik. Dali-daling dinala sa ospital. Pero huli na ang lahat. Idiniklara siyang dead on arrival. Parang, wait, what? Anyari? Doon pa lang alam mo na may malaking problema. Hindi yan normal na ending ng isang New Year party. At dito na nagsimula ang laro ng lituhan. Una, ang report ng pulis, possible rape slay. Gets mo? Rape slay. Nagulantang ang lahat. Paano nangyari yun? Dami agad suspects. Agad ang mga kasama niya sa kwarto, lalo na yung mga lalaki ang itinuro. Grabe, di ba? Ang bilis. Parang na-judge agad ang lahat based lang sa initial findings at initial report. Pero as the story unfolds, ang daming butas, ang daming tanong. Parang jigsaw puzzle na kulang ang piraso. Takot. Ang initial autopsy report ay nagpakita ng injuries, bruises at iba pang signs na parang may nangyaring sapilitan. So, yun, rapes Linda. Automatic, di ba? Dali-daling nag-press release ang pulis at ang pamilya. Kaso, wait, may pero pala. Nakalabas din ang toxicology report. Ang lumabas, negative sa drugs. So, hindi pala siya na drogas.
O sadyang wala nang nakita. Pati yung alcohol level niya, hindi naman daw ganun kataas para ikamatay. O di ba? Nagsisimula ng magulo. Yung dating clear-cut na rape slay, biglang nagiging blurry. Ano ba talaga hang nangyari? Hindi ito yung standard na case na dali lang isolve. Tapos ito pa, ang pinakabaliw na parte. Ang pulis biglang bumawi. Ang sabi, acute hemorrhagic pancreatitis daw ang cause of death. As in, natural cause. Parang, nagirod? Anyari sa rape slay issue? Ang laking 180 degrees turn. From murder to natural cause? Ayos, diba? Sino ba ang niloloko natin dito? Nung biglang naging natural cause, ang mga tinuturing suspects na karamihan ay gay men at kaibigan ni Christine ay dahan-dahan nang sinimulang i-release. Imagine mo ang confusion at frustration ng publiko. Paano nangyari na ang dalawang medical findings ay ganun na lang kalayo? Parang may isang malaking sinungaling sa kwento? Siyempre, ang publiko nagalit kasi parang niloloko na lang tayo. Ang dami nagtatanong, may tinatakpan ba? Bakit ang gulo-gulo ng findings? Ang social media nagkaroon ng sariling investigasyon. Ang daming theories, ang daming speculation, parang teleserye na ang daming plot twists. Naglaban-laban ang mga findings. May nagsabi na ang pancreatitis ay pinalala ng labis na inom. May nagsabi na ang mga bruises ay pwedeng galing sa CPR o sa aksidente. Pero yung mga original signs ng sexual assault, parang biglang nawala sa usapan. Hindi ba kayo nakakangilo sa thought na may isang tao na nawala ng buhay, pero hanggang ngayon, parang walang klarong sagot? Katakot! Ang pamilya ni Christine, lalo na ang nanay niya, patuloy na lumalaban. Nag-hire pa sila ng private forensic pathologist para mag-conduct ng second autopsy. Ang findings, ayun ulit, sinasabi na may foul play. Pero sa dulo, ang pulis at ang prosecution nag-stake sa natural cause dahil sa final official autopsy report. Kaya ang kaso, parang balabag-balik lang, walang definite na conclusion. So fast forward, hanggang ngayon, halos 2 taon na. Nasaan ang kaso? May final resolution na ba? Sa legal perspective, naging mahirap ang pag-pursue ng murder or rape case dahil sa conflicting reports. Ang dami pa ring unanswered questions. Bakit ang inconsistent ng autopsy reports? Bakit ang bilis mag-jump sa conclusion ng pulis tapos biglang babawi? Ano ang tunay na dahilan ng pagkamatay niya? May foul play ba talaga o wala? Parang wasak talaga ang buong kaso. Ang nakakalungkot, sa gitna ng lahat ng kaguluhan na yan, ang biktima, si Christine, ay hindi na makakapagsalita. Ang kaso ni Christine Dacera ay isang paalala na sa ilalim ng ilaw ng mga balita at social media, may isang babae na nawala ng buhay at ang pamilya niya patuloy na naghahanap ng sagot. Sana balang araw lumabas ang buong katotohanan. Sana mahanap ang hustisya. Kasi di ba sa huli, yun lang naman ang mahalaga. Gets mo? Ano sa tingin nyo? Ano ang tunay na nangyari kay Christine? Share your thoughts sa comment section. Don't forget to like and subscribe for more deep dive, mind-boggling stories like this. Ingat kayo palagi.